Hello guys and welcome to another video from Bogsy Studios. And ngayon meron ulit tayong i-unbox. Unwrapped? Di kasi siya box eh. Pwede rin, sabagay box naman yung lagayan ng item. Dalawa to. Nung una kasi isa lang, di ba? May pinapa-unbox ulit sa atin. And ito yon. Unahin na natin yung isang item, no? So, naka-sealed pa yan. Although wala nang hangin yung parcel. Sa natin. Hindi sa akin to guys. So, pina-unbox lang. And ayun. This is, how do you pronounce this? Gujodok. Gujodok. So, this is another smartwatch, smart band. May, ano ba, may description. Wala. Pero, based sa itsura niya, is mukhang smart band din siya. Kung napanood nyo na yung una nating in-unbox, which is yung Xiaomi Smart Band 9 Active. Yan. Nandyan yung link para mapanood mo kung di mo pa napapanood. Ngayon, itong Gujodok, ang model niya is FB048. Ayun. So, based sa specs, ay meron siyang 185 mAh na battery capacity. Display 1.47 TFT. Parang pareha siya nung Xiaomi. Resolution 170 by 320 or kasi may DPI na nakalagay eh. And compatible siya with iOS 9.0 and sa Android 4.4. So medyo ano yun medyo pa-backward siya, no? Ibig sabihin, compatible siya even from those versions ng Android. So okay to. And it is waterproof. Meron siyang IP68 rating. Nakalagay dito Okay? So tanggalin natin sa plastic. And kailangan ko na rin siyang buksan talaga para ma-check nung may-ari kung kailangan ba niyang i-return or hindi. Kasi kung may defect yung item, kailangan mabalik agad as soon as possible. So, buksan natin. Okay, so wala siyang seal. Pero secured naman yung item. Actually, wala nga siyang UP eh. Maganda yung pagkaka-package niya, no? Yan. So, eto na siya. Yun. So, nasa ilalim yung charging cable. So, mukhang pogo pin din yan. Nandito yung instruction, yung manual. And, ito yung pinaka-watch. Ganda. Ganda. May plastic pa. So, lapag muna natin. May user manual. Ang description niya nandito. It is a smart bracelet. Hindi siya smart band. It's not a smart watch, but smart bracelet. Pero of course, yung functionality niya is more of a smart watch pa rin naman. Ayun. So, merong product introduction dito. Display screen, yung power switch, function button, kung saan yung sensor. Mamaya, makikita natin na actual. Tapos, yung lock ng strap. Kasi alam ko, usually mga ganito is pwede mong palitan yung strap, no? So, yun. Meron tong, unlike sa Xiaomi na parang ang instruction lang niya is how to charge, no? Itong Gujodok, meron siyang complete quick start. So, may nakalagay dito ano yung gagawin mo kapag tatanggalin mo yung strap. Yan. Tapos, ayan, attaching and removing the band, how to wear the watch, how to pair the watch,
Then, meron siyang QR code. Main function. So, meron tong talagang quick start guide. Ayan. Tapos, mga some other things na kailangan mong basahin in order to, maintain the gadget. Tapos, meron na rin mga ibang languages. As usual. Ano to? Espanyol? Oo, Espanyol nga. Yun lang, dalawang language lang, English and Espanyol. Okay, so tabi muna natin to. Tabi na rin natin tong box. Ito yung charger niya. So, Pogo pin din. So, i-connect mo yung Pogo pin, magnetic Pogo pin dun sa likod nung watch. Medyo mahaba yung cable niya. And again, wala siyang kasamang power brick. Yan. So, para na rin siyang mga modern smartphones na kapag binili mo, brand new, ay wala nang power brick. Okay, punta tayo ngayon sa main event. Ayan. So, ito yung item. Maganda yung LED, yung niya, yung rubber. So, hindi siya leather, rubber siya. Okay. Medyo manipis. Ako ba dapat magtanggal nito o yung may-ari? Sige, ako na nga. Makikita niya naman sa video. Pero iingatan ko to para maibalik ko siya maayos. Okay, so meron siyang power button dito. Ayan, makikita nyo. May power button. Sa Xiaomi wala eh. Ayan, tapos ang ganda ng screen. So, naka-on na siya. Pipili ka ng language. Parang nakakatakot madumihan. Touchscreen ba to? Touchscreen siya. Okay. So, ang application niya is FitCloud Pro. I think meron ako nito sa phone ko. Okay. Lapag muna natin. Okay. So, try natin na gamitin. Parang sukin-sukin na ng mga smart band tong cellphone ko. Paano ba I have to disconnect my smartwatch, of course. Nagsisync siya automatically. Unbind. Sige, unbind. Sorry. Unbind. I-bind na lang ulit kita sa susunod. I think ito yun. Tama, FB048. So, connect natin siya. Yan. Lalabas ngayon dito is agree to the phone binding request. Nawala. Ulitin natin. Tapos, check. Binding. Ayan na. Okay, so connected na siya. And low bat. So, makikita agad kung ano yung status ng battery. Try natin i-plug sa power bank. Okay, so nandito ulit yung ating power bank. Tapos kuha tayo ng cable. Nasaan yung cable? Nawawala yung cable. Oo nga, no? Hindi pala. Ang gagamitin pala natin ito. Nasa isip ko kasi yung Type-C. Okay. So, tanggalin natin sa pagkabuhol. I-connect natin sa power bank. Ang complete demo na to Ay, sorry. Tapos, i-plug natin siya. Mukhang wala namang seal. Usually kasi may plastic yan na nakaharang. So, baka sabihin nyo defective agad. So, pakita ko lang saglit, no? Ito yung sensor niya. Tapos, ito yung magnetic contact ng charger. Ito yung lock nung strap. Magkabilaan yan. Yan. So, lumalaban yung magnet. You have to rotate the watch. Yun. So, nag-vibrate na siya. Yan. Baligtad. Okay, so nag-sync na to 10:57.
Bilis mo naman mag-time out. So, scroll up for the message. Usually, the same pa rin. Step, gaano karaming step yung nagawa mo for the entire day. What else? Heart rate, sleep, ayan. And usually, meron pa rin yan ng notification for messages, setting. Para lumabas yung setting, scroll down. Then, nandito yung brightness. Yan, kung nakikita nyo. Tapos, kung gusto, pwede mo nang gawing do not disturb dito na mismo. Yan. Tapos, settings, ayan. So, lalabas na siya. Battery, 10%. Okay. System info. Ayan. So, andyan yung firmware version. Tapos, user interface version. Then, press mo lang yung button dito in case mag-sleep siya. Ayan. So, meron kasi akong watch na binili last year ata or 2 years ago. Fit Pro Cloud din yung gamit. I think this is a Chinese application, no? So, yung mga ganitong product din, usually ganun yung ginagamit na apps. Okay. Pero kung may pera kayo, pwede naman kayo Strava, ganun, or mga Samsung Watch, or Apple. Pero, hindi ko sinasabing kailangan ganun ang bilhin nyo. Kasi, usually, kailangan mo gusto mo makita yung oras, ito, makapakita naman niya. So, they can do the basic need na kailangan mo, kaya ka nga bumili ng ganitong relo, no? Pero para sa inyo, okay ba yung mga ganitong relo na smartwatch versus sa mga traditional or analog, yung may hand pa na gumagana? Comment down below kung anong mas preferred nyo. Okay, so ito, i-charge natin siya habang binubuksan natin yung pangalawang item. Okay?